Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon, ito pong tungkol po sa akin. Yes, tama po kayo. Tungkol po sa akin o sa paninira po sa akin. Nino? Ng ating pong mga kalaban, syempre. So, ako po'y natatawa. Sa totoo lang, hindi man ako magtataka kung bakit napakaraming paninira sa akin ngayon eh. Kasi unang-una, ang naging halimbawa para sa akin at ang tinitignan ko, kung ating mahal na Pangulo nga, kung yung mga congressman nga natin sa Kamara na ginagawa lamang nila yung nararapat, tama, kung si General Torre nga, kung ating pamahalaan nga, si Secretary Claire Castro nga, at iba pa, ay nakakaranas ng iba't ibang paninira, kung si Congressman Romualdez nga, ang ating House Speaker, ay ginagawan pa nila ng iba't ibang mga paninira, ang ating First Lady, ako pa kaya? No? So hindi na po katakataka yan. Isa na dyan, may sinasabi silang ako daw si Richard Palacio. Meron pang bago ha. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito pong pag-uusapan natin tungkol po ito sa ikinakalat po ng ating kalaban. At ang nakakagulat pa, dati yung vlogger na ito na bagong sibol pa lamang, kakampi natin, kasama natin para ipaglaban si Gobernador Ruel Ragay Digamo. Para ipaglaban ang ginawa nila sa pagpapapatay sa mga kababayan natin, sa mga kaisa natin dyan sa Negros Oriental. No? Para maintindihan nyo po, itong vlogger na ito, nagulat na lamang ho ako na ngayon ay kalaban na natin. Hindi ko alam kung bakit. No? Hindi ko alam kung bakit at kung ano ang nangyari. Siguro, alam naman natin, di ba? Iba ang nagagawa ng pera. Iba ang nagagawa ng pera, iba ang nagagawa ng money. Kumbaga, money nini, di ba? Kumbaga, malaki ang nagagawang impluwensya nito sa tao. No? So, para maintindihan natin, eto po mga minamahal ko mga kababayan, panoorin po natin. Pero bagong lahat, siyempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, para po sa lahat at para mabigyan po natin ng birada, eto at panoorin po natin mga kababayan. Kaya pala, kasi nga, ayon kay Bubong Tanasan, ang kaso pala nito ay gumagamit ito. So siya po si Randy TV pala, sorry. Dati kaisa natin to. Pero ngayon po, ewan ko kung ano nangyari dito. Kumbaga parang bunsong kapatid dito ni Willie Garte. No, ginagaya yung ating estilo. Dati, ang pagkakaalam ko, idol na idol daw ako nito. Ewan ko lang ngayon, mukhang iba na ang idol niya. Mukhang ang idol niya ngayon, yung aking kalaban, pinaka best friend natin, na tinitira natin, na walang iba, kundi yung aso, galamay, tuta, killer, nito pong ni Arnie Hudas. Na kung saan, dumaan na yung Pasko at yung undas, hindi pa rin nakakauwi dito sa Pilipinas. Okay, eto't panoorin po natin mga kababayan. Ng pinagbabawal na gamot. At yung isa, napakatindi. O ano daw matindi? Nagahasa, mga kababayan pala. Talaga lang Umat to ng dumi sa ibang tao. Dahil nga, yan pala ay mga gawain niya. Katulad na lang ng sinasabi niya na yung pamilyang Duterte ay sila daw yung mga durugista. Kaya
wala magaling magkwento itong hindot na ito, itong si Epifanio Labrador, dahil nga nakulong na pala ito at hindi kasong pagpatay, ha? Katulad na kanyang pinagyayabang. Ito, pagpatuloy natin ito. Ayun, narinig nyo naman, ang sabi niya, ako daw ay nakulong sa kasong rape. No? Ako daw ay nakasong rape at ako daw ay gumagamit ng droga. Talaga lang, ha? Talaga lang, ha? Mga kababayan, hello. O lalong-lalo na doon sa mga nakakakilala sa akin. Magmula doon sa aking mga kaibigan, mga kakilala, alam nila kung sino ako. At magmula sa mata, sa katawan, hindi ito ang uri ng taong nagda-drugs. Pero yung nagsasalita, sa itsura pa lang, mukhang gangster na taga-deliver ng droga. Nino, ni Baste, at ni Mary Grace Piatos. Gusto niyang sabihin na ginagawan ko lang ng kwento na adik ang mga Duterte. Gusto niya palitawin na nininira lang ako. Kaya pala yung barkada ng amo mo, ng bossing mo, ay si Michael Yang lang naman. Kaya pala yung kasama ng amo mo, kaibigan ng amo mo, ay si Alan Lim lang naman. Na puro natuklasan ng NBI at ng PIDEA, na puro mga drug lords na nagdadala dito ng tuloy-tulinadang shabu. Ano sa tingin mo? Randy TV. Sa sobrang laki ng mata mo, siya namang liit ng utak mo. Kung gaano kalaki yung katawan mo, siya namang kasing liit ng kokote mo. Ngayon, magkakampi na kayo ni Tanasan? Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Naligaw ka yata ng landas. Dati kasama kita sa pakikipaglaban. Ngayon, anong nangyari? Gusto mong sumikat? Gusto mong dumami yung views mo? Kaya tinitira mo ko? Mali ang diskarte mo. Kung gusto mong sumikat, Randy TV, sasabihin ko na sa'yo, ikaw mongoloid ka. Ikaw siraulo ka. Ikaw gago ka. Ikaw mongoloid ka. Ikaw engot ka. Kung gusto mong sumikat, tirahin mo yung isang bagay, isang tao, na hindi kayang tirahin ng iba. Baka sakaling sumikat ka at makapantay ka sa dami ng views ko. Wag ako, dahil walang maniniwala sa iyo. Dahil unang-una, yung mga nakikinig sa akin at sa iyo, may mga utak yan. Hindi yan kasing liit ng utak mo. Ang lakas mong kumain. Mahilig kang matulog. Anong nangyari sa iyo? Parang puyat yata utak mo. Parang ikaw tong wala sa sarili. Tuloy natin yung sinasabi niya. Kasi mukhang, tulad ng sinabi ko, naiba na ng landas itong taong ito. Sumapi na sa grupo ni Arnie Tevez. Paano ko nasabi? Tandaan ninyo, itong si Tanasan, tinitira natin dati to. Dahil isa to, sa aso. Dahil isa to, sa tuta. Dahil isa to, sa tagapatay. Kasama ni Richard Quadra. At ni sino pa ito isa, yung napatay na. Kasama niya yun. No? So ngayon, gumagawa sila ng kwento. Ngayon, parang pagkakalam ko, itong video na kanyang pinapalabas, magkausap dito si Tanasan at yung ating kaibigan din. Isa sa mortal nating kalaban na ginawan pa nga natin to ng kanta. Walang iba kundi si Jojo Di Guzman. Na isa ring tikbalang. Isa ring tikbalang. Na kung saan kalahi din ito, ni Randy, nga Randy News TV daw. Nilagyan pa niya ng news. Diba? Mukhang hindi bagay. Dapat ang nilagay dito, Randy Candila TV. Kasi mukhang suportonero yung pagmumukha nito ni Randy News TV.
Parang ito yung nakikita ko madalas. At common yung mukha nito na nasa kalsada. Makikita mo kung di may dalang manok, may daladalang gitara na may kasamang lata. Ha? Eto, tuloy natin. Sa lugar nila sa Pasay dito, sorry. Oh, taga Pasay. So, nakulong siya, sir. No? Nakulong siya, nauna siya kulong sa akin. Tapos nakulong ako by 2012. So, nagsama pa kami doon sa loob. Yung nandoon kami sa loob, isa kaming selda, one month kami. Ayos naman ang pinasamahan namin. Kaso lang, ito talaga siya, si Timel Fumro, may ugaling mahilig sa pagbulig. Kaya pala. Kasamahan namin sa loob. So, kasi ito daw ay martial arts, ano daw siya, may galit daw siya sa martial arts, kung mga ginagamit niya para ibuli sa mga kasamahan namin sa loob ng silda. Okay? So, yung kaya niyang bulihin, sinasaktan niya. Yan talaga sinasaktan, binubuli. Saka kung hindi pabayag sa mga gusto niya, doon maraming maabot na suntok sa kanya. Ano to, mahilig sa mga panghuli. So hanggang kinabot sa punto, dahil ako ay parang naging aktivista ako doon sa loob ng bilangguan. Kasi gusto kong may practice yung rights and dignity sa isang bilanggo. Wala sa'yo yung so, yung liberty mo lang nawala. So, gusto kong mag-stop kasi humanitarian reason, sakit na makita natin na may tinubog at sinaktan sa harapan mo. Tao tayo sa hindi tayo hayop. Yeah. So, ang ginawa ko, pinaabot ko sa admin ng Euro BGP, no? Euro Chill and Technology. Pinaabot ko sa admin at siya ay nabigyan ng tamang ano din sa kasalanan niya. Nabigyan siya ng parang napadlak siya, napadlak siya. So, bawal sa kanya yung mga bisita lahat na, so napadlak siya. Kasi may disciplinary action kasi yung jail, ang Euro jail, may disciplinary action nila sa mga inmate na mga nanakit ng kapwa inmate. So, yun ang nangyari siya. So, ito ay si Timel Fumro, may medyo yung pilit niyang pakita ang tao na okay lang sa akin. Pero, ang nakita ko rin na may dinadala siyang galit sa akin. So, kasi nauna siya paglabas sa akin, sir. Yung na-acquitted yung kaso niya sa red. Yung panggagahasa na-acquit siya doon. Okay. Kasi parang iba ang napuntahan doon, parang binayaran o yata yun. Pinakot yung babae. Saka parang naging acquitted yung kaso. Basta nakalabas siya. So paglabas niya, at saka yung drugs niya na-acquit, yun, na-dismiss. So paglabas niya ng bilangguan, andun ako sa loob sa kulungan. Okay. Yung mga ang bilanggo dati, nasa mga 300 pa kami. Pero pagkapos si Timel Fumro, naging umabot kami na ng 600 to 700. Pinadami. Ano ibig sabihin natin? Ang ibig sabihin ganito, ang lahat, kasi kulay ko na nalaman to yung nag-search ang nag-rehon So, doon muna tayo sa part na yon. Sinabi niya na ako daw ay nakulong. No, nakulong daw ako. Una daw akong nakulan. Take note nyo ha. Isa-isahin ninyo para maging mas maganda yung usapin natin. Ewan ko ba kung bakit nagkikwento to ng ganito. At isa sa nabanggit niya ha, namumugbog daw ako doon sa loob ng kulungan. At pinagmamalaki ko daw na martial art artist ako. 'Di ba? Sabi ngayon, malinaw naman. So naging aktivista pa nga daw siya. Naging aktivista pa daw, walang yato. Dahil gusto niya daw mapaganda yung sa loob. Ngayon, yari ka sa aking tanasan ka. Sabi niya, magkasama daw kami at una daw akong lumabas.
Gusto ko sana sagutin niya to eh. Ha? Gusto ko malinaw sana. Anong saktong taon yun? Sabi niya 12. 2012. Okay, 2012. So ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sana masagot niya, sino yung warden at deputy warden ng nasabing BJMP? Ha? Kasi, alam nyo, kung ba't ko po ito na topic ngayon, tulad na sinabi ko, may kapatid po akong BJMP at may tatay din akong BJMP. Kaya lang yung tatay ko, retiro na. Pinasa sa akin to. Ngayon, ang tanong ko, kung talagang nakasama ko siya sa Basay at nakulong ako sa Basay, pwede ba kayong humingi ng kopya? Kasi 'di ba doon sa Basay, kung talagang may BJMP doon, ha? Kung talagang nakulong ako diyan sa tawag nito, Negros. Kahit saan diyan, kahit saan sa ano ba tawag nito, Dumaguete City o kahit saan. Kahit sa buong Panay, ibuo na natin. O, buong Panay Island. Pwede bang bigyan niyo ako ng patunay o ebidensya? O pwede bang mag-interview kayo? O pwede bang pagsalitain ninyo isa man lang sa BJMP o warden? O kahit hindi na warden, isang totoong BJMP. Pagsalitain nyo lang na totoong nakulong ako dyan. Titigil na ako sa pagbablog dito. Yun lang, very simple. Para mapatunayan lang ang katotohanan. Ha? Yun lang. Ngayon, etong Mongoloid na si Randy News TV na naging kakampi na ng tikbalang at ng isang unggoy na kung saan mula sa kalaliman ng impyerno na naging bataan ng mga demonyong katulad ng mga Tebes na walang kasing demonyo. Sisiguraduhin ko sa inyo na sa pagtira ko, tatagos ito hindi lamang sa kalamnan ninyo, maging sa kailaliman ng kabutuhan ninyo at ng espiritu ninyo, at ihahatid kayo nito pabalik doon sa impyerno. Nagkamali kayo ng tinitira. Si Epifanio bibihirang maglabas ng kanyang mga salita na kung saan talagang hihiwa, hindi lamang sa paa, abot nito mula ulo. At sisiguraduhin ko sa inyo na sa bawat sinasabi ko, matatauhan ang bawat Pilipino. Makikita ng lahat ng katotohanan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sapagkat naniniwala ako na kapag ang tao ay nag-isip, kapag ang tao ay nagsalita ng tama, malalaman ninyo na katotohanan ang sinasabi niya at walang halong paninira. Ngayon, sabi ni Tanasan, nagkasama kami. Dapat sinabi niya, dapat binanggit niya anong selda. Ngayon, Tanasan, kung talagang nakasama kita, kasi di ba sabi mo magkasama tayo, para mapatunayan ng lahat, common sa bilangguan ang nakahubad. Common sa bilangguan ang nakahubad. Ngayon, ano ang nakatato sa dibdib kong ito? Ano ang nakalagay? Ano ang meron ako sa dibdib dito? Anong tato ang meron? Alam mo naman siguro kung kanan to o kaliwa, di ba? Alam mo naman siguro kung ano. Mongoloid ka talaga, Tanasan. Sumingit ka na naman. Naglabas ka na naman ng kasinungalingan. Para ano? Para makaganti kayo? Dahil napatunayan ni Epifanio Labrador na kayo ang Judas at walang niya dyan sa Negros Oriental na pumapatay ng mga taong walang kamalay-malay. Gumaganti kayo dahil nalaman ng lahat ang katotohanan sa pamamagitan ni Epifanio Labrador na nagsalita at nagtaglaban para kay Ruel Ragay, digamo. Mukhang hindi yata tamang ginagawa ninyo. At sa tingin ko, sa ginagawa ninyo, babalik sa inyo yan.
At sa nakikita ko, kahit anong gawin ninyo paninira, dahil tulad ng sinabi ko, ang mga Pilipino ay likas na matatalino, kaya alam nila ang kasinungalingan at totoo. Sabi ng iba, eto pang nakakatawa. Meron nagsasabing, ako na si Richard Palacio. May nagsasabi naman ito, si Richard Lubro naman ako. Baka sa susunod niya, sabihin nyo na naman ako si James Bond. O kaya naman, si Spider-Man. O kaya naman si Batman. Baka bandang huli dyan, iba na naman magiging tawag nyo sa akin at ibang pangalan na naman ang lulutang. Baka sabihin nyo na naman ako si Boy Bawang. O baka mamaya sasabihin nyo ako yung tunay na Berting Labra. Pakinggan natin yung sinasabi ng vlogger na to. No? Pakinggan natin at sana sagutin nila. At sabi ng vlogger na to, bangag daw ako. Ito pa pala, bago tayo magpatuloy. Sabi ni Tanason, nakasama niya ako, uuna daw ako sa kanya. So nakulong siya 2012. So pagpalagay natin, umatras tayo, 2010 nakulong ako. Pagpalagay na lang natin. Bigyan niya ako ng patunay. Kasi di ba ganito yan. Bago ka dalhin sa BJMP, bilang ako ay nagtuturo sa mga kapulisan, na hindi lamang yan ang tinuturo ko. Nagtuturo din po tayo ng ibang mga dapat matutunan ng mga pulis. Yan, makikita nyo po yan hindi lang po sa martial arts. Tandaan ninyo, lalong-lalo na po, itong nasa picture natin, itong nagtuturo po ako dyan. 2010 po yan, hanggang 2013. Nasa labas po ko at wala po ako sa kulungan. Ako po ay nagtuturo sa mga kapulisan. Ako po ay nagtuturo sa mga kapulisan, hindi lamang sa martial art, at ako din ay nagtuturo patungkol sa mga dapat pa nilang malaman bilang isang pulis at nagli-lecture po ako. Yan po ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, para mapatunayan ni Tanasan, na totoo yung sinasabi niya, sinong pulis ang humuli sa akin? Sinong arresting officer ko? At anong presinto o anong police station ang humuli sa akin? Kasi may arresting officer yan eh. Dapat pag naglabas kayo, kumpletohin niyo. At sabi naman ng bugok at walang niya at gago, demonyo, traidor na si Randy News TV, hindi naman daw magsisinungaling si Tanasan. Gago ka pala eh. Siraulo ka pala eh. Yung kinakampihan mo, tao yan ng drug lords. Tao yan ng drug lords ng magkapatid na Tebes, na si Hendra Tebes at Arnie Tebes. Sabi mo, paiba-iba ako ng sinasabi, ikaw yun. Dati nasa tamang landas ka dahil pinaglalaban mo. Kasama ka namin na pinaglalaban si Ruel Ragay Digamo para mapanagot itong si Kalbo. Pero ano nangyari sa'yo? Tila may something. Magkano binayad sa'yo? Yun lang, napakasimple. Tapos, sabi ng ako si Richard Palacio, ganito, ganyan, ako si Lobro. Marami pang pangalan na nilalabas. Alam nyo, dahil sa katangahan ninyo, masasabi ko, mga mongoloid kayo. Sa ginagawa ninyo, lalong walang maniniwala sa inyo. Alam nyo ba sa katotohanan lang? Habang sinisiraan ninyo si Pipanyo Labrador, lalong dumadami yung mga subscriber ko. Dahil hindi mga tanga yung mga Pilipino. Alam nila kung sino yung tunay na nagsasalita at nasa tamang diwa. Hindi katulad ng iba dyan, sumasakay sa isyo dahil hindi nila kayang tirahin yung tinitira ko, ako yung tinitira. Ang ginagawa ng mga vlogger, mga kababayan, ganito. Dahil hindi nila kayang tirahin yung mga tinitira ko, hindi nila kayang magsalita katulad ng mga sinasabi ko doon sa mga taong kinakatakutan nila, ako yung tinitira nila. Para makasabay sila. Para makasabay sila. Anong ibig sabihin nun? Ba't sila nakikisabay? Para dumami yung views nila. Yun lang yun eh. Kung gusto nyo maging, sikat,
Gusto nyong dumami yung views ninyo? Gusto nyong maraming dumami yung kumampi sa inyo? Magsalita kayo at huwag kayong mamili ng tao. Kahit pa yan ay presidente, kahit pa yan ay pinakamataas na religious leader, kahit pa yan ay general, kahit ano pa yan, magsalita kayo. Ha? Hindi yung pag nag-react yung tinitira ko, sasabay kayo dun sa reaction ng tinitira ko. Gumalaw kayo. Gumawa kayo ng sariling content ninyo. Ha? Ito pa mga kababayan. Ang PDEA doon sa Bayon District Jail. Doon ko na nalaman na siya pala ay naging asset ng PDEA kasi nagbonet, nagsuot ng bonet yung mask na covered. Pero kahit kahit magtago siya o magbonet siya, kilala siya namin dahil kasama ko siya at saka isa ko na insilda. Kilala ako boses nito. Kilala ko lahat talaga siya. So, doon, sumama siya sa search. Siya yung parang ginawang frontline doon ng mga taga-PDEA. So, yung nangyari, balikan natin yung mga nakulong. Ito pala bakit maraming nakulong na galing sa Basay Negros Oriental po. Okay? Kasi ang lahat ng mga kaibigan, mga kaanak niya ang iba, at saka yung iba pang mga inosenteng mga bagong usbong na mga yung mga teenagers. Yung at least legal age na sera. Sinumbong niya pala sa PDEA, binagsak niya sa PDEA, binaglag niya. Okay. So kaya doon, ang dami ng taga Basay Negros Oriental sa loob ng bilangguan sa Bayon District Jail. Parang nag-reunion ang mga taga Basay doon, sir. So from 300, naging 700. Yes sir, mga ganon. 600 to 700. Basta hindi kami lumampas ng 700. Si Pilato pala ito? Nandiyan lang pumapalo sir sa 700. 600 to 700. Hindi ko lang matandaan kasi wala naman ako record. Basta nakita ko na parang naging sardinas kami sa loob. Yung mga tapos yung yung sa mga bilangan, siyempre makita mo talaga ang dami na namin. So ang nangyari sir ganito, maraming nagalit sa kanya doon sa loob at saka maraming nagsasabi na napaabot sa kanilang yung nila, yung galit nila na kung makalabas lang sila, kagantihan nila to si Obro, si Obro. Okay. Ito kasi, kilala ko tong taong sinasabi niyo. Ito na, teka lang, patayin mo na. So yun, mga minamahal ko mga kababayan. Jimwell Lubro daw ako. Richard Palacio daw ako. Ano pa yung isa? May tawag pa sa akin eh. Basta iba-iba yung tawag sa akin. Ewan ko ba kung ba't dumami pangalan ko? Ha? Eto, tingnan nyo. Malinaw, narinig nyo naman. May mata kayo, may pandinig kayo. Sabi niya, ako daw yung nagsuplong, tumulong, at kasama ako sa nang raid doon sa, anong lugar yung sinabi niya? Basta doon sa kulungan. Kasama daw ako na nang raid. Kilala daw niya ako eh. Kahit daw nakamas ako. Kahit nakamas ako, kilala niya ako. Matindi. Matindi yung pang-amoy ni satanasan. Diba? Mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa, anong lugar yan? Basay ba yan? Sa babandayang Basay na yan. Kung Negros yan, oh yes, natatandaan ko na yung Basay. Naalala ko noon. Dahil nung ang aking ama ay BJMP pa, madalas namin yung nadadaanan kapag pupunta kami ng Maynila dahil nagtatracking lang kami. Para kung di ako nagkakamali, yung Basay ay pagkatapos ng Cadiz. Kung di ako nagkakamali, sana tama ako. Ngayon, sabi niya, lahat daw ng mga taga-Basay na adik, lalong-lalo yung mga bagong usbong, ako daw. Ako daw. Ngayon,
Ang tanong ko lang simple. Bigyan mo nga ako ng record, kahit konti lang, kahit sa barangay lang, dyan sa Basay. Kung may record ba ako tungkol sa droga? Kahit sa buong Pilipinas. Ha? Kahit sa buong Pilipinas. At bakit nung panahon ni Duterte, hindi man lamang ako natukhang, samantalang kasama ko lagi ang mga pulis? Ha? Bibigyan kayo ng sample na nagtuturo ko, ha? Sa mga kapulisan. Ayan. Hindi ko napapakita yung mukha ko dahil yung mukhang pinalabas nila dyan, hindi naman talaga yan ang mukha ko. Kaya, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi ako maglalabas ng mukha. Dahil ito na lang ang protection ko. Ha? Kaya, kung sino man yung mukha na yan na pinaglalabas ninyo, ewan ko na lang sa inyo. Ha? Ako, lagi akong lumalabas. Lagi akong nasa Pero, di ba? Kumpiyansa ako, nakakapunta pa nga ako kahit saan eh. Di ba? Nakakapunta ako, nakakapasok ako ng police station, nakakapasok ako ng NBI, nakakapasok ako sa gusto ko dahil hindi naman yun yung mukhang pinaplas ninyo, yun ako. Tingnan nyo yung mga kabubuhan, yung mga katangahan. Nakatagilid daw, pabor lang Di ba? Ewan ko ba kung ano nangyayari ngayon sa ating mga kalaban? Desperado na ba kayo? Ito tinatawag natin Ay nako, kung ako sa inyo tulad ng sinabi ko, lalong-lalo na sa mga vloggers, kung gusto nyo sumikat, kahit po galing siya ka, gusto nyo makilala, pag nahawakan mo yung pinakamainit, gawin nyo yung magagawa ninyo para sa bansa. Gawin ninyo ang magagawa ninyo para sa katotohanan. Huwag kayong mamili ng tao. Bakit ba maliit si Epifanio Labrador? Si Epifanio Labrador ang tinitira nyo? Ayaw nyo tirahin yung tinitira ni Epifanio Labrador dahil takot kayo? Sino kaya ang takot sa atin? Ha? Sino kaya ang nagpapadami lang ng views? Alam nyo kung ba't ako nagsalita tungkol kay Eduardo Manalo? Kasi maraming takot. Maraming natatakot dahil alam nila ang kakayahan ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo. Alam nila. At bilang isang patunay, huli na ako. Bago pa man ako nagsalita tungkol sa mga kayang gawin ng Iglesia ni Manalo, may nauna na sa akin. Isa na dyan si Brother Eli Soriano. Isa na dyan yung mga naging ministro nila na ngayon ay wala na sa kanila. Isa na dyan yung kapatid niya, magulang niya, na ginawa nila ng kaso. Ginawa nila ng kwento para makulong. Hindi lang yung maraming saksi na hindi nakakapagsalita sa pagkamatay ni Father Richmond. Ha? Na kung saan maraming saksi at maraming nakakaalam na talagang Iglesia ni Cristo nga ang nagpapatay. Maging dito kay Gold Dagal. Ha? Walang vlogger na nangahas dahil takot sila. Walang vlogger na nagsalita sa kalokohan ng Iglesia ni Manalo. Tanging si Epifanio Labrador lang. Tapos ngayon, para sumikat kayo, para makilala kayo, yung isang ultimong tao na pareho lang ninyo, mahirap. Titirahin ninyo, gagawa ninyo ng kwento, dahil siya lang ang kaya nyo. Pero si Eduardo Manalo, kaya nyo? Hindi. Kaya bago kayo lumaban kay Epifanio Labrador, bago nyo sirain si Epifanio Labrador, pantayan nyo muna yung mga binabangga ko. Pantayan nyo muna yung kaya kong gawin. Ha? Pantayan nyo muna. Lalong-lalo ka na Randy News TV. Gusto mo sumikat? Gusto mo dumami yung views mo? Huwag si Epifanio Labrador ang tirahin mo. Hindi dadami ang views mo. Baka umunti pa. Ha? Dahil isa kang duwag. At kung sino mang yung bangag sa atin, ikaw yun. Alalahanin mo, Randy News TV. Panalo na kami. Panalo na kami. Dahil hawak namin ang katotohanan. Kay Arnie Teves pa lang. Ha?
Ernie Tevez pa lang, panalo na si Epifanio Labrador sapagkat nagwagi kami. Lalong-lalo na kay Duterte. Ikaw, sa tingin mo, panalo ka? No. Kahit anong gawin ninyong paninira sa akin, okay lang yun. Dahil, ang nagiging inspirasyon ko, ang aking mahal na Pangulo. Ang nagiging inspirasyon ko, ay si House Speaker Martin Romualdez, na kung saan kasama kong sinisiraan ng mga vlogger na walang utak. Ng mga vlogger na kung saan wala na sa sarili. Ha? Tandaan ninyo, kaya dumadami ang views ko dahil maraming Pilipino ang naniniwala sa akin. Sa sinasabi ko, sa tinatayuan ko, sa pinaninindigan ko, at sa pinaniniwalaan ko. Kaya kung ano man mga kwento na ginagawa ninyo, tuloy nyo lang. Baka naman sakali nga dumami, lumaki, o maraming mga Pilipinong maniwala sa inyo. Pero tandaan ninyo, ang tao ay may likas na katalinuhan. Ang tao ay may likas na karunungan na hindi pwedeng diktahan ni numan. Naniniwala ako dyan. Naniniwala din ako na kapag binuksan ng tao ang kanyang isipan, ang kanyang mga mata, malalaman niya sa gitna ng kadiliman ang katotohanan. Kaya sa mga kababayan natin, kung ano man po ang nakikita ninyo, naririnig ninyo, sinasabi ng mga kalaban natin, ipagpalagay na lamang po ninyo na kasama yan sa pakikipaglaban ni Epifanio Labrador. Para malaman, matuklasan ng lahat o ng mga Pilipino ang katotohanan. Hindi nila kasi kaya yung kaya kong gawin. Kaya ang ginagawa nila, sumasabay na lang sila doon sa mga tinitira ko. Nagbibingi-bingihan sila, nagbubulag-bulagan sila. Kasi yung vlog nila, for viewing lang talaga, for views lang talaga, para kumita lang sila. Ako sa totoo lang, hindi siya nagyayabang ako. Kaya minsan na lang ako nagbablog, hindi dahil sa takot ako. Hindi sa umiiwas ako, nagtatago ko, nagtatrabaho po ako. Yan, papakita ko po sa inyo yung video ko. Yan, tignan nyo po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para... Ito po yung ating mga binhi, no? Mga ano na pala, mga itatanim na ng mga pechay. Yan. So, doon sa ano, nalagay na natin yung iba. Yan. So, nalagay na natin doon. Yan, yung mga tanim. So, marami pa. So, medyo kaya busy po ang yung lingkod. Minsan walang time. Pero ganun pa man, pag natapos na yung tanim ko, baka sakaling 2 beses na uli tayo na makapag-vlog. Yan, nakita nyo naman, di ba? Nagtatanim po ko. Hindi ako umaasa sa mga kung kanino man. Nagtatrabaho po ako. Ginagamit ko ang kamay ko, ginagamit ko ang mga paa ko, ginagamit ko ang lakas ko. Sa totoo lang, ito pinapawisan pa nga ako. Bakit? Bago po ako umupo dito, galing po ako nagbungkal ng lupa. Galing ako sa pagtatanim. Galing ako para mabuhay po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. Hindi po katulad ng mga mongoloid na to na focus sa vlog kasi, di ba, alam na. Pero tayo dito, bagamat isang beses lang tayo isang araw mag-vlog, punto naman. Di ba? Talo ng 1,000 mga vloggers ng Digongyo ang sinasabi ko. Bakit? Punto por punto ang sinasabi natin dito at totoo. At wala tayong iniilagan, wala tayong kinakatakutan, kahit congressman ka pa, gobernador ka, general ka, o presidente ka pa, o kahit ikaw pa, yung pinakawalang niya, siraulo, gago, diablo na nabubuhay sa bansang ito. Kaya sa mga kababayan natin, at sa mga solid na Epifanio supporters, maraming salamat po sa inyo. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod. Mabuhay po ang ating inang bayan,
mabuhay nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.